lalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Fea Calizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, pagkakaisa at pagtutulungan ng mga opisyal sa pinamalayan, kinilala ni Governor Umali. Pibox at pamahalaang panlalawigan magkatuwang sa paghahanda sa kalamidad. Pamamahagi ng tulong pangkabuhayan, tuloy-tuloy. DOE nakaalalay sa Oriental Mindoro para sa pagpasok ng renewable power resources. Oriental Mindoro Energy Development Advisory Group, binuo. Mahigit 1,300 na Eugenio na biyayaan ng programang Serbisyo Ora mismo. At Agribusiness Investment Forum magkakatuwang na pag-alalay sa mga pamilya ng OFWs. Sa detalye ng ating mga balita, mas mabilis ang pagsulong at maraming proyekto ang naisa sa katuparan kapag nagkakaisa ang mga namumuno sa isang bayan. Ito ang pinatunayan ng bayan ng Pinamalayan ng personal na bumisita rito sa mga barangay si Governor Alfonso V. Umali Jr. nang sunod-sunod niyang pasinayaan dito ang 5 proyekto ng kanyang pamunuan sa iba't ibang barangay. Narito ang report. Kinilala at pinapurihan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. ang pamunuan ng Pinamalayan sa pagpapadama ng mga ito ng pagkakaisa na nagbunga ng maraming proyekto na tinatamasa ngayon ng mga taga-Pinamalayan. Dito sumentro ang pananalita ng punong lalawigan nang sunod-sunod niyang inagurahan ang 4 na proyekto sa iba't ibang barangay sa bayang ito at binisita ang mga inihihingi sa kanya ng tulong upang mapatapos ang mga nasimulan na nilang proyekto. Pag tinignan niyo yung bayan ng Pinamalayan, palagay ko pag tinignan in terms of yung mga pagawain sa mga barangay, ito yung pinakamaraming nagawang konkretong kalsada sa lahat ng halos tapos na, lahat konkreto na. Kaya nakakatuwa. Yan ay nagawa counterparting lang. Hindi katulad ng mga ibang lugar na kung saan inuutang pa yan. Dito ho walang utang. Kaya nakakatuwa dito sa ating lalawigan, ganun ho ang nangyari ngayon. Ang dami natin napapagawa, pero ni Sico wala tayong utang, hindi tayo nangungutang. Dahil sa tingin po namin, kaya naman natin Pag ganito lang ang gagawin natin, pagtutulungan, pakikiisa, hindi ho tayo na magkakamali. Talagang lahat to, napakaganda ng mga nangyayari. Kasi tulong-tulong ho tayo. Katulad nyo, 37 barangays na, kapitan. Tapos lahat ng konsehal ngayon. Tapos vice mayor, tapos mayor. Talaga akong nakakaingit. Kami, kaya ginaya na namin. Magmula gobernador, 2 congressman, sangguniang panlalawigan, vice governor, lahat ng bukal at mayor, kasama ho natin. Hindi na ho tayo nag-uusap-usap kami. Sabi namin, wag natin sayangin ang pagkakataon kasi talaga namang iba ho pag nag-uusap-usap. Alam nyo, pati ngayon yung Mimaropa, nahawa na. Dati, lahat ng bayan, maliban sa Mindoro, magkakaawa. Sabagay, dati kasama rin, pati Mindoro. Away ang gobernador, saka congressman. Ngayon, lahat magkakasama na. Kaya kami, meron tayong event sa next year, sa April. Dito ho gagawin yung kauna-unahang Mimaropa Trade Fair, na kung saan magkakaroon ng lahat ng festivals ng Mimaropa, lahat ng bayan, lahat ng lalawigan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, at pati yung Puerto Princesa at saka yung Calapan City magpe-present dito, magkakaroon ng lahat ng festivals nila. Dati, samahan lang ng gobernador yan, pero ngayon, pati mga congressman, sinama na namin, ginawa naming advisory council. Kasama nila sila sa RDC. Dahil lahat to kami nagkakaisa. At kung meron isang region na tinitingala ngayon, yun walang iba kundi ang Mimaropa region. Kasi yung Mimaropa region, buong-buo. Nag-umpisa sa Oriental Mindoro, naging pati sa Mimaropa, nagkaisa. Nag-umpisa sa mga barangay natin, nabuo natin, kaya ngayon napakaganda. Hindi natin napapansin yung mga proyektong ganito. Pero pumunta ho kayo kung saan-saan man nating lugar.
tuloy-tuloy yung mga paggawain natin. Yung highways natin ngayon, lahat pinapalapad. Ginagawa ho lahat yung mga shoulder at saka yung mga drainage sa tabi. So, tuloy-tuloy yung mga paggawain natin. Kaya, nakakaingit ho yung Mindoro ngayon. Ang kuryente natin, lahat ng sitio pinapailawan ngayon. Hindi ho nangyari ito nung mga nakaraan. Pero ngayon, nagtataka nga ho, sabi sa akin nung bakit daw, nung congressman ako, tinatanong bakit daw ako nakapagpagawa yung 2nd district. Sabi ko, bakit daw napagawa? Kalaban ako. Sabi ko, kanya-kanyang paraan yan So, nakagawa tayo ng paraan, nagawa yung mga kalsada natin, kahit tayo hindi kaalyado ng ating Pangulo noon. Pero, ang kagandahan nito, lahat naman noon, nagawa. Lahat ngayon, tuloy-tuloy yung paggawain. At ngayon, kaalyado tayo. Nararamdaman na natin ngayon kung paano yung dating ng mga proyekto. At napakaswerte ng bayan ng Pinamalayan sapagkat kayo unang-una nagpakita na kayo ay solid. Kaya naman hindi kayo nakakalimutan din namin. Kaya maraming salamat sa inyo at umasa kayo na habang nandito kami, magtutulong-tulong kami para matuloy-tuloy pa natin yung mga programa na ito. Kasama sina Mayor Wilfredo Hernandez, Vice Mayor Aris Baldos at ang mga konsehal ng bayan na sina Arnulfo Madrid, Tony Olimpia, Jason Paulago, Joseph Rodil at si ABC President Norman Jacinto. Pinasinayaan ng punong lalawigan ang mga pinakongkretong daan na nagkakahalaga ng tig-1 milyon sa Barangay Palayan, Barangay Anling, Barangay Santa Isabel at Barangay Buli. Gayon din ang classroom building sa PD National High School sa barangay ding ito kung saan nagpahatid ng paghanga ang punong lalawigan sa malaki ng ipinagbagoan niya ng lugar, bunga ng pagkakaisang ipinakita ng mga taga rito. Alam niyo ho, nung napunta ako rito, nung huli ako napunta, nung ako ho ay congressman, palagay ko yun ang huli kong punta rito sa Buli. Pero nagulat ho ako, nung mag-gobernador ako, ngayon lang ulit ako nakabalik rito, pero ibang-iba na ho yung Buli. Napakaganda na. Totoo yung sinasabi ni Mayor. Dati yung kalsada rito, naku, ang hirap pong pumunta rito. Pero ngayon napakaganda na ho. Nagulat ako, pagpasok namin, galing kami ron sa Anuling. Pagpasok namin biglang parang ni-landscape yung yung daanan. Ang ganda, tataas ng puno, parang naging parke, meron silang isang ron, dinaanan namin, isang basketball court, tapos after that, parang iba na itsura ng naging ang gaganda na, dami ng puno. Ang naturang gusali na katuparan ng dati lang na isang pangarap ay isa dating kubo lamang ayon sa mga guro rito. Halos 37 barangay po ang Pinamalayan, pero itong Buli po ay natatangi. Dahil dati-dati po ang barangay hall nito ay nandun sa ibaba. Sabi ko po kay Kapitan, itaas mo yan. Ako ang bahala sa iyo. Tinaas. Naipangako ko rin po dito sa dalawang barangay, Santa Isabel at saka Buli, na kayo, bago matapos ang term ko, wala na kayong dadaan ng hindi simentadong daan. At siya po namin natupad sa pamamagitan ng ating mahal na gobernador. Ang ating punong palalawigan ay bumisita sa isang lugar. Grasya po ang dumarating sa kanyang dinatnan. Palakpakan po natin si Gov. Andiyan po ang ating gobernador. 4 na barangay po ang bibisitahin ng ating gobernador ngayong araw na ito. At alam ko po, sa lahat ng kanyang iiwanan, ay meron po siyang ibibigay na kagandahan sa mga barangay na ito. Dahil sa nakita sigasig ng mga guro rito sa larangan ng edukasyon, kung saan sa ipinatayong gusali, nakapangalap ng pondo ang mga ito para sa 5 computer sets para sa kanilang mga mag-aaral. Nag-pledge ang punong lalawigan ang transformer para rito upang mapangalagaan ang mga ito mula sa mga biglaang brownout at pagbalik ng kuryente rito. Pribilehiyo na tayo po ay madalaw ng mga key officials ng Oriental Mindoro. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din po sa inyong kay Governor na tayo po ay bibigyan niya ng transformer. Yan, para po sa aming computer room. Isang masigabong palakpakan. At ang ating pong aircon ay manggagaling po kay Mayor at sa ating Vice Mayor. Maraming salamat po. Tunay po na inyong pagdating ay isang malaking pagpapala para sa aming paaralan
At alam po namin na hindi lang yon at nakita po ninyo ang aming marami pang mga pangangailangan. Kaya po ang maraming pagpapala ng Panginoon ay ibabalik sa inyo sa mga pagpapalang ipinagkaloob po ninyo sa amin. Binisita rin ng Puno Lalawigan ang nasimulan ng ipatayo na malaking gusali na nagsisilbing ngayong barangay hall ng Barangay Papandayan, kung saan naging panauhing pandangal pa siya sa isinagawang barangay session dito. Ganito na lang gawin natin. Instead na pupunta kayo, siguro dapat bisitahin na natin yung mga barangay para first-hand information, nakikita pa natin yung mga pagkukulang. Ngayon, katulad nito, nakita natin yung mga flooring dito, wala pa pala ito. Tsaka yung mga ibang pangangailangan nitong building nito. Kaya lang, ang hihilingi namin sa inyo, mag-prioritize kayo. Ano ba yung unang-unang kailangan nyo? Para na sa ganun, kami, mapapag-usapan namin. Kung hindi kaya ng munisipyo, di probinsya. Kung hindi naman kaya ng probinsya, di tatakbo naman tayo kay Kong Arvin. Ibig sabihin, yung mga proyekto natin, yung maliit na pondo natin, na-stretch natin lahat na nagagawa natin. Kayong lahat ay sama-sama rin. Di ba? Hopefully, sa inyong halay, sa barangay, makakasundo kayo, nagkakaisa kayo. At sa ganun, madali usapan namin ni Kapitan, madali usapan ng Vice Mayor, kay Mayor, madali usapan na sa Kapitolyo, madali usapan natin sa national government. At syempre, alam mo naman, hindi naman kailasan nyo, medyo malapit tayo doon sa kusina. Kaya kailangan talaga samantalahin natin ang pagkakataon na. Hindi rin pinaligtas ng Puno Lalawigan ang pagkakataon na makadaupang palad ang lahat ng kapitan ng barangay sa isinagawang Municipal Development Full Council meeting sa ABC Hall ng naturang munisipyo. Sa mga proyekto at sa walang sawang pagtulong ng Punong Lalawigan, katuwang ang kinatawan ng 2 distrito sa kanyang bayan. Pasasalamat ang ipinaabot ni Mayor Hernandez, Vice Mayor Baldos at mga kapitan ng barangay dito. Dahil ay sa inyong sarili, ay nagtataka kayo kung bakit naririto sila ngayon. Kagaya na inyong nasaksihan, ang proyekto na ating tinungtungan kanina at yan ay pinagawa noon, ayan ay nagbuhat sa ating gobernador. Ito ay isang malaking kaligayahan, unang-una ng sangguniang barangay, ng pamayanan ng Barangay Anuling. Sa inyo, Gov, maraming salamat po. Ngayon po ay nandito ulit siya, pinapasyalan ulit tayo para makita ho ang ating problema sa ating barangay, sa ating school. At siya na po mismo bumaba para matugunan na agad niya ang problema instant. Pag nakita niya, yun na agad ang may solusyon na agad siya. Napakahirap po talaga na pumupunta pa tayo doon, kaya ho siya ay ginusto niya na siya na po ang bumaba sa atin. Sabi niya nga po kanina sa Anuling, ay 5 minuto lang na kayo nakakausap pag nandun sa Kapitolyo. Hindi ho katulad ngayon, nakaharap niyo siya, na mamaya kakain pa ho tayo doon, makakasama pa ho natin sa pagkain, masasabi natin ang problema. Kaya po, sabi niya nga po, ihanda niyo na yung problema at sabihin na natin sa kanya ngayon at samantalahin na ho natin at nandito pa siya. Siguro po, hihingin ko po sa inyo ang bendisyon para pasalamatan natin si Gov. Gov, maraming salamat po sa inyo pong magkapatid at talaga pong napakalaking tulong na binibigay niyo sa Pinamalayan. Parang artista dumating si Gov. Ibig sabihin, may ikumpara nating artista si Gobernador dahil siya ay laging binibisita tayo at madaming proyektong ibinibigay sa bayan ng Pinamalayan. Pakapalad po natin at nandito si Gobernador. Yung sinasabi kanina ni Kapitan na basketballan ay yan po ay hiniling ko na sa DA. Yung pong inyong nandong lote na sinabi ni Kapitan, lalagyan po yan ng semento at magiging solar dryer. Yun di ba basketballan yun? O yun. Kaya sana po tangkilikin natin yung magkapatid. Lalo tikit po si Congressman ng ating 2nd District na talaga pong walang pagod na magbigay ng mga proyekto sa atin sa bayan ng Pinamalayan. Tinugunan din na Puno Lalawigan at pinagsumite ng barangay resolution ang mga may hinihiling na proyekto sa kanilang barangay.
tulad ng basketball court sa Barangay Anuling at multipurpose covered court sa Barangay Palayan na pwede rin anilang magsilbing evacuation center kapag may kalamidad. Bagamat palaging nalalayo ang Oriental Mindoro sa mga kalamidad, lalo na sa lindol, patuloy pa rin ang pakikipagtuwang ng pamahalaang panlalawigan sa PHIVOLCS upang maging handa sa mga kalamidad na anumang oras ay maaaring tumama sa lalawigan, dulot na rin ng climate change. Yan ang balitang tinutukan ni Beverly Aguila. Sa darating na Nobyembre, gugunitain ang naganap na pagyanig sa Oriental Mindoro ng 7.1 magnitude na lindol, may 20 taon na ang nakararaan. Isa sa pinakamapaminsalang kalamidad na tumama sa lalawigan, ang trahedya ay sinundan ng may 6 na metrong taas ng tsunami na kumitil sa buhay ng may 78 katao at sumira sa buhay at kabuhayan ng mga naninirahan sa baybaying dagat ng Calapan, Baco, San Teodoro at Puerto Galera. Kaugnay nito, nakipagtuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa Department of Science and Technology sa pamamagitan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa pagsasagawa ng serye ng mga gawain na magbibigay diin sa mga mahalagang aral na natutunan ng bawat Mindoreñong nakaranas ng trahedya at paglulunsad ng mga programa at proyektong nakasentro sa paghahanda ng mga mamamayan sa ganitong uri ng mga kalamidad. Nitong ika-3 ng Hunyo, isang press conference ang magkasamang pinangasiwaan ng PHIVOLCS at ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa pangunguna ni PDRRM Chief Rowena Sanz. Sa gawaing nilahukan ng mga lokal na mamamahayag mula sa radyo, telebisyon at mga pahayagan sa lalawigan, ipinaliwanag ni PHIVOLCS geologist at Chief Science Research Specialist Maylene Villegas ang kahalagahan ng paggunita sa nabanggit na trahedya. Gusto po natin na makita kung ano pa yung mga pwede natin gawin na masiguro yung pagpapataas pa ng kaalaman tungkol sa lindol at yung lalo na po yung tsunami. Kung magkasama natin na lalo pang gamitin yung anuman po yung mga lessons na natutunan sana noong 1994, ano na po ba yung mga magagawa pa natin sa hinaharap. So, yung commemoration po ng 20th year, mahalaga po para sa amin kasi gusto natin makita kung paano na ba nagamit yung mga pangyayari ng 94. Ipinaliwanag din ni PDRRM Chief Sanz ang mga aktibidad na isinasagawa ng kanilang tanggapan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, alinsunod sa kautusan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. at pagtalima sa kanilang mandato bilang paghahanda at pagbibigay kakayahan, kaalaman at kasanayan sa mga mamamayan sa iba't ibang panig ng lalawigan sa pagharap sa iba't ibang uri ng mga kalamidad tulad ng lindol, bagyo, baha at iba pa. Ma-enhance natin yung pagpapalawak ng informasyon sa ating mga kababayan. Hindi para i-glorify yung lindol, kundi mas bigyan tayo ng informasyon para napapaghandaan natin yung mga lindol. So ang DILG po, ang OCDS, ang local DRRMO, siya po ang magkakatulong na ahensya sa usapin ng preparedness. Nakaroon tayo ng tinatawag na PCVA, yung Community Vulnerability Assessment, para po ipaunawa sa mga barangay na ito yung inyong sitwasyon sa lokal. Ito yung inyong kinakaharap. Ito yung meron kayo, ano pa ang kailangan mo. Ano pa ang kailangan natin gawin. Kasi dire-diretso rin naman po yung efforts natin on preparedness. Samantala, inilatag din sa presscon ang schedule of activities kaugnay sa paggunita sa 20th anniversary ng 1994 earthquake sa Oriental Mindoro. Kabilang narito ang pagsasagawa ng seminar workshop para sa mga lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay na nakatutok sa earthquake and tsunami awareness and preparedness para sa Oriental Mindoro mula ika-4 hanggang ika-5 ng Hunyo. Magkakaroon din ng roving exhibit sa ika-2 hanggang ika-3 linggo ng Hulyo. Sa ika-4 na linggo ng Agosto, isasagawa naman ang teacher seminar, essay writing at poster making contests. Itinuturing namang isa sa mga pinakatampok na gawain ang Walk the Fault na nakaplanong isagawa sa ika-3 linggo ng Oktubre kung saan tutuntunin ang mga lugar na dinaraanan ng aglubang fault line sa lalawigan. Maglalagay ng kaukulang markers o palatandaan sa mga lugar na ito, kabilang na ang Tsunami Memorial Markers upang magsilbing paalala sa mga mamamayan.
Magkakaroon din ng fun run sa ikatlong linggo ng Oktubre. Sa Nobyembre naman, kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng lalawigan, isasagawa ang commemoration program para sa paggagawad ng parangal sa mga nagwagi sa isinagawang poster making at essay writing contests. Para sa iba pang mga katanungan at impormasyon hinggil sa mga nakalatag na gawain, maaring makipag-ugnayan sa PDRRMO sa telepono bilang 0916-220-1847, 043-288-2422 o sa 043-286-2363 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Kapitolyo. Upang masustina ang pagtulong na may angat ang kabuhayan, lalo na ng mga walang pinagkikitaan. Subalit may kakayahan, lalo na sa larangan ng agrikultura, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng Administrasyong Umali ng tulong pangkabuhayan sa mga Mindoreño. Nagbabalita si Randy Digma. Sa ikalawang pagkakataon ng pamahagi ng pamahalang panlalawigan ng hybrid quality code sa mga benepisyaryo nito, pinangunahan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. katuwang si Provincial Administrator Nelson B. Melgar sa pagkakaloob ng 50 hybrid quality goats sa mga Racers Association ng Segunda Distrito ng Lalawigan noong 19 ng Mayo. Ito ay bilang pag-alalay ng Administrasyong Umali sa mga mamamayan sa kalangdagdag pagkakakitaan. Matatandaan na nauna nang nagkaloob ang pamahalang palalawigan sa pamamagitan ng Provincial Veterinary Office o PROVET ng 60 hybrid quality goats sa mga Racers Association ng unang distrito noong 9 ng Mayo. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PROVET sa mga benepisyaryo upang i-monitor at ibigay ang anumang technical assistance na kakailanganin upang maitiyak na ang programang ito ng pamahalang panlalawigan ay maging epektibo at siguruhing nakatutulong sa mamamayan. Randy Digma, KPSM. Susunod! DOE nakaalalay sa Oriental Mindoro para sa pagpasok ng renewable power resources. Oriental Mindoro Energy Development Advisory Group, binuo. Results-based development and management training mahalaga sa tagumpay ng pagpapatupad ng mga programa. At Agribusiness Investment Forum magkakatuwang na pag-alalay sa mga pamilya ng OFWs. Huwag po kayo maglilipat, ibibigay namin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Sa 12 ng Hunyo, sama-sama nating gunitain ang Araw ng Kalayaan. June 12, 1898, nangyari ang makasaysayan at kauna-unahang malaya at lantarang pagwagayway ng bandila ng Pilipinas. Una itong iwinagayway sa makasaysayang bintana ng mansyon ng mga Aguinaldo sa Kawit, Cavite nang iproklama ang ganap na kalayaan ng bansa mula sa pananakop ng mga dayuhan. Ito ay matapos itaas ni General Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang bandila noong May 28, 1898 matapos mapanagumpayan ng mga Pilipino ang paggagapi ng mga Kastila. Kaya sa sambayan ng Pilipino, inaasahang ang paggunita sa kasaysayang ito ay magsisilbing inspirasyon upang alabin ang damdamin ng mga Pilipino na lumaya mula sa kagutuman, mula sa kahirapan, o anumang nagsisilbing banta hindi lamang sa seguridad ng bansa, maging ito ay sa seguridad ng ating lalawigan. Ito ang tamang panahon upang ang ating mga diwa
ang ating mga isipan at ang ating mga tinig ay magkaisa sa pagkilos tungo sa pagkamit ng ating mga minimithi para sa nakararaming bilang ng mga Pilipino. Kayang sakdal nila ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Tuloy-tuloy din ang pakikipagtuwang ng pamahalaang palalawigan sa pamahalaang nasyonal upang paunlarin ang enerhiya na lubhang kinakailangan sa lalawigan at siyang magiging susi upang higit na umunlad ang turismo at pamumuhunan dito. May balita dyan si Patty Montales. Nais ng pamunuan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. na tiyaking magkakaroon ng maaasahan, mura at likas kayang supply ng kuryente upang higit pang maisulong ang kaunlaran ng lalawigan. Ito ang pangunahing layunin ni Gobernador Umali sa pagbuo ng Oriental Mindoro Energy Development Advisory Group sa bisa na Executive Order No. 25 Series of 2014 na nilagdaan noong 19 ng Mayo. Ang nabanggit na grupo ang mga ngasiwa sa pagpapatupad ng mga programa, estratehiya at mekanismo ng Oriental Mindoro Power Development Plan. Kaugnay nito, nagtalaga na ng Technical Working Group na pinamumunuan ni Bukal Apollo E. Ferraren, SP Chair Committee on Power and Energy and Other Public Utilities singgil dito, na nakapaloob sa Special Order No. 22 Series of 2014 na nilagdaan din ng gobernador noong 19 ng Mayo. Sa inisyal na pagpupulong ng advisory group noong 22 ng Mayo, binigyan din ni Gobernador Umali na ang dapat pagtuunan ng pansin ay ang makapagpaunlad ng renewable energy sources sapagkat maaasahan at mas mura ito. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga kinatawan mula sa Department of Energy na pinangunahan ni Michael Sino Cruz ng Energy Plans and Planning Bureau. Iprinisenta nito ang Mindoro Island Power Development Plan na naglalaman ng mga impormasyon hinggil sa supply ng kuryente at ang pagtaya sa kakailanganin pa hanggang sa 2020. Nuulat din niya na may 18 megawatts na madadagdag sa supply ng kuryente sa Oriental Mindoro sa 2015 at 24 megawatts pa sa 2016. Samantala sa naturang pagpupulong, nagpaliwanag si Oromeco General Manager Romeo Quasay hinggil sa pagkakaroon ng brownout sa lalawigan. 33 megawatt ang peak load. Pero nagte-38 siya. So, yung aming 37-38 na yan, that is 2015 na forecast. Kaya talagang sobrang gamit. Kaya tama ka, dapat mayroong N-1. Yung pinakamalaking makina, kung nag-back down, ay yung 5.5 megawatt na power 1. Isang makina yun, 4 na bayan na nawawala ng kuryente. Pag nasisira siya, siyempre makina yan. Hindi kasalanan ng Oromeco yan. Ngayon, pag tumatakbo siya, every plant is functioning. Wala tayong brownout. Pero there is no N-1. Wala tayong reserve power. So what we are doing now, ayan, siguro kasama ninyo, yung DMCI, 15 megawatt yun. Papasok yun ng December. So yun ang magiging N-1 natin, yun ang full service power natin. Magiging regulation siya, magiging base load, magiging ancillary, etc. So I think yung prospect natin, hindi magiging problema because we will only wait for 5 months at papasok ng DMCI na ngayon ay full blast ng construction. Iniulat naman ng kinatuan mula sa NAPOCOR na matatapos na sa ika-30 ng Hunyo ang kanilang kontrata sa lalawigan. Alis lang mo dito sa amin by June 30. Is generate niya yung generation ng alis namin. Wala na kaming rental. Alam
alam ng Ormeco yan kasi ang kontrata namin sa Monarch hanggang June 30, 2014 lang. Wala na kaming natalo. May iwan pa rin kami dito kasi may transmission line pa kami at saka meron pa kami binabayaran ng mga subsidy. Yung mga NPT na yan ng Ormeco, may kinalaman pa rin kami dyan kasi kumukuha ng subsidy yan. Sa mga susunod na araw, magpupulong na ang Technical Working Group upang itakda ang mga susunod na hakbang at maisiguro na magiging maayos at episyente ang supply ng kuryente sa lalawigan. Ang mga pagsusumikap na ito ay aambag naman sa layunin ni Pangulong Aquino na sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2016 ay may siayos na ang supply ng kuryente sa Oriental Mindoro at makapagbigay pa ng labis itong supply sa mga kalapit na lalawigan. Sayang ang mga pagsisikap na ginagawa ng mga tagapagtaguyod ng mga programa kung hindi makakamit ang inaasahang resulta sa pagpapatupad nito. Kaya ang Provincial Social Welfare and Development Office sa pakikipagtuwang sa Department of Social Welfare and Development Office nagsagawa ng isang pagsasanay para rito. Nagbabalik si Beverly Aguila. Isang results-based project development and management training ang isinagawa noong ika-20 hanggang ika-22 ng Mayo sa Puerto Galera na nilahukan ng 30 mga opisyal at kawani ng pamahalang panlalawigan at ng mga pamahalang bayan ng Victoria at Bungabong na mga pangunahing benepisyaryo ng PCW-ACID-MCW project at ng mga kinatawan mula sa Department of the Interior and Local Government at National Economic Development Authority. Layunin ng gawain na matalakay ang mga pangunahing konsepto ng RBM at upang makapagsanay sa paggamit ng RBM tools, matukoy ang target indicators para sa ikalawa at ikatlong taon ng PCW-ACID-MCW project implementation sa lalawigan at makapagbuo ng final project slug frame at performance measurement framework o PMF. Matatanda ang benepisyaryo ang Oriental Mindoro ng PCW-ACID-MCW project na magkakasamang ipinatutupad ng Philippine Commission on Women at pinondohan ng Spanish Agency for International Development and Cooperation o ACID bilang pagtataguyod sa Magna Carta of Women. Pinangasiwa ng gawain ng Provincial Gender Focal Point System na pinamumunuan ni Provincial Social Welfare and Development Officer Teresita Umbao na kasalukuyang GAD Focal Person. Sana lahat tayo ay pag-lansad dito ay magkaroon tayo ng isang kumpay, isang direksyon para totally ay maratigate natin ang problema that concerns that confronts the women of Oriental Mindoro. Binigyang diin ni Madam Mags Maglana, pangunahing tagapagsalita at tagapagsanay sa gawain, na ang RBM ay isang mahalagang salik sa pagkakaroon ng informed decision making at resource allocation para sa mga tagapangasiwa ng mga programa at proyekto sa isang lugar. Isa rin itong epektibong paraan upang makamit ang mga naitakdang target o layunin ng mga ipinatutupad na programa at proyekto sa mga komunidad. Ayon naman kay Project Manager Lorena Yunque, mapalad ang Oriental Mindoro sa pagiging kabilang sa proyektong may pangunahing layuning magkaroon ng gender-responsive local governance sa lalawigan sa pamamagitan ng pantay na pagtataguyod sa mga karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan sa pagtatamasa ng mga programa at proyektong ipinatutupad ng pamahalaan at ang pantay na pagsusulong sa mga karapatan at pribilehiyo ng bawat sektor. Na meron tayong patas yung Magna Carta of Women at kailangan natin tulungan yung mga local government units na ma-enhance yung kanilang capacity para ma-implement nila yung obligasyon nila dito po sa Magna Carta of Women. So yung Mindoro Oriental, tsaka Bungabong, tsaka Victoria, ito po yung mga napili nating pilot, partner, local government units na talagang binibigyan ng assistance na tutok ng Philippine Commission on Women tsaka yung Spanish Agency for International Cooperation. Tinitingnan po natin kung ano talaga yung gusto natin maging resulta at paano natin ito i-measure. Base sa napagkasunduan sa gawain, natukoy bilang pinakamahalagang outcome o resulta ng proyekto para sa Oriental Mindoro ang pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan ng lalawigan sa mga aspetong pang-ekonomiya at panlipunan. Kabilang naman sa mga tinalakay ang tungkol sa pagbubuo ng target indicators para sa pagpapatupad ng proyekto sa susunod na 2 taon
at ang pagbabalangkas ng project log frame, PMF, data audits, at ang paggamit ng PMF para sa mahusay na project monitoring and evaluation. Kabilang sa mga lumuhok sa gawain sina Provincial Budget Officer Nenet M. Pineda, Pitiedo OIC Orlando B. Tizon, Enterprise Development Division Head Avelino Tejada at iba pang mga opisyal. Maginhawa ang buhay ng pamilya ng OFWs habang ang mga ito ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Subalit pagbalik nila ng Pilipinas, nahihirapan din silang makahanap ng isusustina sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya naman ang pamahalaang panlalawigan nakikipagtuwang sa pamahalaang nasyonal upang matulungan ang mga ito. Nagbabalita si Randy Digma. Sa pangunguna ng Department of Agriculture, magkakatuwa ngayong itinataguyod ng iba't ibang konsernadong ahensya ng pamahalaan ang programang tutulong sa mga overseas Filipino workers o OFW at kanilang mga kapamilya na ninirahan dito sa bansa. Kaugnay nito isinagawa ang Agribusiness Investment Forum for Overseas Filipino Workers Families sa Venus Garden Hotel and Restaurant noong ika-22 ng Mayo. Layo din nito na hikayatin ang mga Mindoreñong overseas Filipino workers na gamitin ng wasto ang kanilang remittances at mag-invest dito sa lalawigan upang may handa sila sa panahon ng kanilang pagbabalik at nang makapagpundar ng sariling negosyo o di kaya naman ay magkaroon ng pagkakataong ma-avail ang mga benepisyong pwedeng ibigay sa kanila ng mga konsernadong ahensya ng pamahalaan. Pinangunahan ni Department of Agriculture R4B Ahmad Chief Nida M. San Juan ang pagtalakay sa iba't ibang usapin hinggil sa mga negosyong maaaring gawin ng mga kapamilya at dating OFW. Maliban sa DA, naging kabahagi rin sa pagtataguyod ng mahalagang programa ang iba pang mga kaugnay na sangay ng pamahalaan na tumalakay sa mahalagang usaping may kinalaman sa pinansyal na pagsisinop ng mga kapamilyang tumatanggap ng remittances ng mga OFW. Nagkaroon naman ng higit na kamalayan ang mga dumalo sa mga benepisyong maaari nilang makuha sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, NRCO ng Department of Labor and Employment o DOLE. Umattend po kami dito sa investment forum na ito kasi nalaman po namin na ang participants po dito ay ang mga overseas Filipino workers po na ating po mga kasama din po. At ang NRCO nga po o ang National Reintegration Center for OFWs ay iginawa po talaga para po paglingkuran yung ating mga undocumented OFWs. So ito po mga undocumented OFWs na ito po yung mga hindi po dumaan sa OWA or hindi po silang mga members po ng OWA. So nandito po kami para ipabatid po sa kanila ang programa po ng NRCO. Ano po ba yung pwede naming maitulong sa kanila, maibigay na assistance at ganun din po maipaalam sa kanila yung mga benepisyo na pwede po nilang makuha once na sila po ay nakuha na namin yung profile nila, nalaman namin kung sino-sino yung mga undocumented OFWs po dito po sa probinsya ng Oriental Mindoro. Bilang insentibo naman sa mga dumalo, iba't ibang klaseng high-quality seeds at planting materials ang ipinagkalob sa mga dumalong kapamilya ng mga OFW. Samantala, naging katuwang ng DA sa mahalagang gawain ng Provincial Government of Oriental Mindoro sa pamagitan ng Provincial Tourism Investment and Enterprise Development Office o Pitiedo Investment Division sa panguna ni Pitiedo Investment Division Chief Orlando Tizon, Provincial Agriculturist Office sa panguna ni Provincial Agriculturist Petronilo Di Mailig, Department of Trade and Industry, Overseas Workers Welfare Administration, Land Bank of the Philippines, Department of Labor and Employment, NCRPO at iba pang konsernadong ahensya. Randy Digma, KPSM. Susunod! Oriental Mindoro sumailalim sa Regional Validation and Assessment para sa DILG Seal of Good Local Governance. Mahigit 1,300 ang nauhenyo na biyayaan ng programang Serbisyo Ora mismo. Bureau of Immigration Commissioner Mison bumisita sa lalawigan. Tutok lang sa inyo ang mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag.
at sa kanyang yumi at ganda. Dayuhan ay nahalina, bayan ko binihag ka, nasadlak sa dusa. Sa ika-12 ng Hunyo, sama-sama nating gunitain ang Araw ng Kalayaan. June 12, 1898, nangyari ang makasaysayan at kauna-unahang malaya at lantarang pagwagayway ng bandila ng Pilipinas. Una itong iwinagayway sa makasaysayang bintana ng mansyon ng mga Aguinaldo sa Kawit, Cavite nang iproklama ang ganap na kalayaan ng bansa mula sa pananakop ng mga dayuhan. Ito ay matapos itaas ni General Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang bandila noong May 28, 1898 matapos mapanagumpayan ng mga Pilipino ang paggagapi ng mga Kastila. Kaya sa sambayan ng Pilipino, inaasahang ang paggunita sa kasaysayang ito ay magsisilbing inspirasyon upang alabin ang damdamin ng mga Pilipino na lumaya mula sa kagutuman, mula sa kahirapan, o anumang nagsisilbing banta hindi lamang sa seguridad ng bansa, maging ito ay sa seguridad ng ating lalawigan. Ito ang tamang panahon upang ang ating mga diwa, ang ating mga isipan at ang ating mga tinig ay magkaisa sa pagkilos tungo sa pagkamit ng ating mga minimithi para sa nakararaming bilang ng mga Pilipino. Makaalpas Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Nagsisikap ang pamunuan ni Governor Umali na mapanatiling mapasama sa listahan ng Seal of Good Local Governance ang lalawigan at kung maaari, mapataas pa ito mula sa dating nakuhang grado ng lalawigan. Dahil dito sinisikap ng kanyang pamunuan sa pamamagitan ng pangangasiwa ni Provincial Administrator Nelson Melgar na mabago ang mga malinggawing nakasanayan ng mga kawani ng Kapitolyo sa paglilingkod sa mga mamamayan. At ito ay nasusunsun nila sa mga pagtatasang isinasagawa sa mga tanggapan sa Kapitolyo. Nagbabalita si Beverly Aguila. Sumailalim na sa Regional Validation and Assessment ang performance ng pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro para sa Seal of Good Local Governance ng Department of the Interior and Local Government. Ito ang ipinahayag ng DILG Regional Assessment Team sa pinakahuling pakikipagpulong nito sa pangunguna ni DILG Assistant Regional Director Carl Cesar Rimando sa mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Provincial Administrator Nelson B. Melgar kasama ang mga hepe ng mga departamento ng Kapitolyo. Sa kasalukuyan, kinukumpleto ng pamahalang panlalawigan ng ilan pang requirements at mga dokumento bilang pagsunod sa mga parameters at indicators ng programa ng DILG. Nakatakda naman itong isumite sa pamahalaang nasyonal para sa national assessment at ang pagtukoy sa mga lokal na pamahalaan na mapagkakalooban ng Seal of Good Local Governance. Itiniyak naman ni P.A. Melgar ang kagyat na pagtalima ng pamahalang panlalawigan sa mga hinihinging rekisito ng DILG at ang patuloy na pagsusumikap ng pamunuan ni Gobernador Umali na makapagbigay ng dekalidad na serbisyo at paglilingkod sa mga mamamayan ng lalawigan. Yun lang, sa mga narito mga kasama ko sa pamahalang panlalawigan. This is the start of the commitment mode natin. Nandun yung commitment dapat natin. We do not settle for less.
Because if you do not get the best, then you are still a loser. Salamat sa inyo. Hindi na matuturamdaman namin yung interest ninyo na mapasama tayo. And surely yung action ko yung food ko, para kami dito ay ganahan at magkaroon siguro mas magandang kinabukasan. Samantala, patuloy ang administrasyon ni Gobernador Umali sa pagsasagawa ng mga epektibong pamamaraan upang higit na mapagbuti ang paglilingkod sa bawat Mindoreño. Nagsagawa ng pagtatasa sa bawat tanggapan sa Kapitolyo sa katatapos na 2013 Performance Assessment Result Plenary Presentation. Dito inilahad ang mga napanagumpayan at ang mga gaps o suliraning kinakaharap ng bawat sektor sa lalawigan na kinabibilangan ng social services, economic services, at general public services sectors na pinamumunuan ni PSWD Officer Teresita A. Umbao, Provincial Agriculturist Nilo de Mailig, at Provincial Budget Officer Nenet M. Pineda ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang mga natukoy na gaps at iba pang mga kakulangan ay sisikaping matugunan at mapunan upang mapagbatayan sa gagawing 2015 Annual Investment Program ng Oriental Mindoro. Unang inilahad ni Provincial Planning and Development Coordinator Noemi Baldos ang naging sistema sa isinagawang performance assessment ng bawat sektor at kung paanong iprinisinta ang mga naging resulta nito. Ito ay plenary presentation of the results of the sectoral performance assessment for the year 2013. Ang bawat sektor, dapat sila ay nag-spend ng 3 days or 3 meetings for 3 activities within their sector. At inaasahan namin, kinakailangan na po na na-consolidate nila yung resulta ng kanilang mga office performance assessments para makabuo sila ng kanilang sariling sector or sectoral performance assessment. Hinikayat naman ni Provincial Administrator Nelson B. Melgar ang mga hepe sa Kapitolyo kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor na sikaping matugunan ang mga suliraning natukoy sa bawat sektor at muling italaga ang mga sarili sa makabuluhang pagbabagong kinakailangang ipatupad sa lalawigan at sa paghahatid ng mga serbisyo at paglilingkod sa mga mamamayan. Binigyan tayo ng pagkakataong umugit sa sarili natin kakayanan sa paglilingkod natin sa pamayan. Let us do our best. Let us try to hold hands and work together para dito. We are not doing this for any political. We are doing this for the next generation of Mindoreños. We are doing this not as a favor to them, but as a favor to us. Na tayo, nung hiningi ng pagkakataon, tayo ay hamungin na maglingkod at magkaloob ng isang makatotohanang paglilingkod. We chose to dare and fight rather than to walk away. So let us close the gaps. Let us commit ourselves. And together let us face a better Mindoro and better Mindoreños after today. Magandang umaga po sa inyo. Muli na namang nagsagawa ng pagbababa ng iba't ibang serbisyo ang Kapitolyo sa mga malalayong barangay. Nitong nakalipas na linggo, dumayo naman ang team ng serbisyo ora mismo sa Barangay Mulawin sa bayan ng Nauhan. Ang detalye alamin natin kay Patty Montales. Umabot sa 1,318 katao ang naserbisyohan sa bayan ng Nauhan ng iba't ibang serbisyong hatid ng Kapitolyo para sa mamamayan, serbisyo ora mismo. Ang pangunahing programa ng pamunuan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. Sa pinakahuling pag-iikot ng programa noong ika-30 ng Mayo, benepisyaryo ang 4 na barangay sa nabanggit na bayan na kinabilangan ng mga barangay ng Arangin, Balite, Masagana at Mulawin. Sa programang ginanap sa Mulawin Elementary School, ipinaliwanag ni KPSM Team Leader at Executive Assistant for Angel M. Saulong at ang mga serbisyong nakapaloob dito.
APSL, ito po yung programa ng ating mahal na Governor Alfonso V. Umali Jr. na kung saan po lahat po ng services ng provincial government ay dinadala dito sa inyo. At hindi lamang po yun, yung pong ating mga kasamahan sa national agencies, kagaya po ng NSO, ng PIDEA, alam po, binanggit ni PIDEA, LTO, nandito ngayon, at saka yung census ay nandito rin po ngayon. Ngayon pong ibang mga serbisyo, kagaya po, nandito po yung kasamahan natin dito, nandito po yung bilang NSO, na kailangan, hindi na kayo pupunta sa bayan, hindi na kayo pupunta sa Halapan para magparehistro, nandito na po. Yung LTO, yung renewal ng lisensya, sa PIDEA, yung pong legal services natin, yung pong scholarship natin, at saka employment, ganun po. Kaya sinabi ko kay Kapitan na kung maaari ay well-informed, lahat ay malaman ng mga mamamayan ng barangay Mulawin, Masagana, Arangin at Balete na madami pong serbisyo. Halos lahat po na serbisyo ng Kapitolyo ay dinadala dito sa inyong barangay. Pangunahing ipinagkakaloob ng KPSM ang libreng serbisyong medikal at dental. Dito may isang lugar na itinalagang butika kung saan libre ang mga gamot na ibinibigay matapos magpakonsulta. Pinangasiwaan ito ng Provincial Health Office na kinatawan ni OMPH Chief of Hospital, Dr. Marpeo E. Marasigan, sa pakikipagtulungan sa Philippine Association of Family Physicians, DOH at Oriental Mindoro Medical Society. Naroon din ang mga hepe at kinatawan na iba pang tanggapan ng Kapitolyo upang magkaloob ng libreng serbisyo tulad ng Provincial Engineers Office, Provincial Legal Office, Provincial Assessor's Office, Environment and Natural Resources Office, Education and Employment Services Division, ang Provincial Tourism Investment and Enterprise Development Office na nagbigay ng meat processing training, at ang Provincial Veterinary Office na nagkaloob ng libreng pagbabakuna sa mga aso. Bukod pa rito, nagkaloob din ng libreng serbisyo ang National Statistics Office, COMELEC at Provincial Drug Enforcement Agency na nagbigay ng lecture sa mga barangay tanod. Pinangisiwaan naman ng Nauhan Municipal Police Station at 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army ang seguridad sa lugar. Marami ring bata ang nakinabang sa libreng supplementary feeding program. Pinangunahan ni EA sa Ulong kasama sina Dr. Marasigan at iba pang hepe ng mga tanggapan sa Kapitolyo ang pamamahagi ng sports equipment sa 4 na barangay at sa mga paaralan dito na mula sa Special Concerns Division ng Office of the Governor. Namahagi din ng kulambo na may gamot na pantaboy ng mga insekto mula sa PHO at TOH at certified seeds mula naman sa Provincial Agriculturist Office. Naging katuwang din si SICAD Field Coordinator Lydia Muñeca Melgar sa pagkakaloob ng vegetable seeds sa mga samahan na nasa pamamahala ng SICAD. Pasasalamat sa Gobernador dahil napiling dalhan ng programa ang kanilang mga barangay at sa lahat ng tumulong ang pahatid ni Mulawin Barangay Captain Maximo Ligan, Masagana Barangay Captain Dante Palaputo, Balite Barangay Captain Paras Marasigan at Barangay Kagawad ng Arangin. Kami po ay lahat na sanggunian na nandito sa 4 na barangay. Nagpapasalamat po kami sa lahat na tumulong sa amin, sa mga maestra na narito po ngayong gabi, ngayong umaga. Kami po ay lugod na nagpapasalamat sa lahat na tumulong dahil po kung wala po kayo, hindi po mangyayari po ito. Ako po ay nagpapasalamat kay Governor dahil po dito po sa Nauhan, tayo po ang napili na bigyan ng serbisyo ng pangkalahatan. Nakiisa sa gawain at nagpaabot din ng pasasalamat sa pamahalaang panlalawigan sina SB members Dan Melgar, Ibrahim Liamar at Cheryl Morales. Mahalaga na mayroong ahensya na nakatutok sa pagtitiyak na ang lahat ng mga dayuhan na nasa teritoryo ng bansa ay sumusunod sa mga umiiral na batas at alituntunin ng Pilipinas.
Ito ang Bureau of Immigration na itinuturing na primary enforcement arm ng Department of Justice at ng Pangulo ng Pilipinas. At ang kagawarang ito bumisita sa lalawigan noong 1 linggo lamang. Isang ahensyang nakatutok sa pagtitiyak na ang lahat ng mga dayuhan na nasa bansa ay sumusunod sa mga umiiral na batas at alituntunin ng Pilipinas. Ito ang pangunahing tungkulin ng Bureau of Immigration na itinuturing na primary enforcement arm ng Department of Justice at ng Pangulo ng Pilipinas. Kamakailan, binisita ang Oriental Mindoro ni Bureau of Immigration Commissioner Sigfred B. Mison para sa pagsasagawa ng kanilang team building activities sa El Pueblo Resort sa lungsod ng Calapan. Kasama ni Commissioner Mison ang may 40 mga kawani ng BI Manila. Pinangasiwaan naman ni BI Calapan Alien Control Officer Corazon M. Magugat ang pangangasiwa sa gawain, kasama ang 5 kawani mula sa kanilang tanggapan na matatagpuan sa loob ng Kapitolyo sa lungsod ng Calapan. Sa opening program, mainit na pagtanggap ang ipinabot ni BI Calapan Alien Control Officer Magugat sa mga bisita. Sa ngalan po ng Bureau of Immigration Calapan Field Office, ay malugot ko po kayong tinatanggap aming iginagalang Commissioner Sigfred B. Mison mula ng panahon ng ating iginagalang na dating Commissioner Edmundo Reyes na taga rito rin sa probinsya ng Oriental Mindoro ay ngayon lamang tayo nadalaw at pinahalagahan ng isang Commissioner ng Bureau of Immigration. Nasa pagtigil nyo dito sa lungsod ng Calapan ay maging puno ng magandang alaala. Kinatawan naman ni Calapan City Councilor Engineer Gil Ramirez si Calapan City Mayor Arnancy Panaligan. Welcome po sa City of Discipline and Good Character. Ay nahangad po namin ang muli, ang masayang pagtigil nyo rito at pagpalain po tayong lahat ng buong may kapal. Taus-pusong pasasalamat ang paabot ni Commissioner Mison sa pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. sa naging mainit na pagtanggap ng mga Mindoreño sa kanilang mga kasamahan. Nais ko ng pasalamatan ang lalawigan ng Mindoro Oriental. Ito ay lubos na papasalamat kay Governor Umali at doon din po sa Calapan. Kami po ay talagang lubos na nagpapasalamat at nandito po kayo. At natikpan po namin ang hospitality ng City of Calapan. Parang labis ang inyong preparation dito. Nakita namin na ang inyong effort at saka yung resulta ng inyong paghahanda dito sa aming pagbisita sa inyo. Lahat po ng opisina ng Bureau, tinitingnan namin na kaagapay namin at kasama namin para sa aming objective na maging maganda ang ating Bureau. And our quote for the day, loyalty is rare. If you find it, keep it. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipo ng Provincial Information Office. Ngayon po ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, itype lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa inyong mga opinion o suggestion, ang KPSM po ay mayroon ding Facebook account. Mag-log on lamang at itype ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Faki Rizan de Leon sa ngalan ng kapamilya ng KPSM at kabuuan ng pamahalaang panlalawigan. Ang KPSM po ay bumabati ng isang mapagpalayang araw ng kalayaan. Naway gamitin natin sa makabuluhang pamamaraan ang kalayaang natamo natin mula sa mga nanakop na dayuhan sa ating bansa. Maraming taon na ang nakararaan. At naway ang paggunita natin sa tagumpay na tinamo ng ating mga ninuno ay magsilbing inspirasyon sa atin upang higit na maging produktibong mamamayan, hindi lamang ng ating lalawigan, kundi ng buong bansa.